Napuntahan ko din ang sikat na beach camping site sa Lobo, Batangas. At binisita na din ang kanilang isang atraksyon sa bayan na ito, ang Malabrigo Lighthouse. Nag-overnight dito at sinulit na ang maganda nitong dagat. Ngayon sa huling araw ng pag-iikot sa probinsya ng Batangas, may natuklasan akong bagong beachfront na pwedeng mag-camping. Dito sa bayan ng San Juan at nasa mura lang na halaga. Sampung araw natin iikutin ng probinsya ng Batangas. Sa series na ito ay mapupuntahan natin halos lahat ng campsite at tourist attraction dito sa Batangas. Iba't ibang bayan kada araw at iba't ibang matutuklasan. Itong paglalakbay na ito ay hindi normal na travel adventure tulad ng iba. Maghahanap tayo ng camping site at makita ng personal ang mga bayan na hindi pa natin napupuntahan. Iikutin natin itong probinsya ng Batangas sa ibang pamamaraan. Kaya naman dumaan dito ng sedan. So expect nyo na sa sabit-sayad talaga. Madami na rin pala mga resort dito, mga magaganda, parang mga luxury resort, mamahalin. So yung pagkagaling ka na ng San Juan, bubungad agad sa iyo yung mga resort dito, mga nasa cliff. Kaya siguro yung lugar dito
halos ginagawa lahat ng kalsada o tinatapyasan yung mga bundok dahil lalagyan ng kalsada. Yung boundary ng Lobo, bayan ng Lobo at San Juan, yun sa may Coco Cabana Resort. So nalagpasan na natin yan. San Juan na tayo. Yan na natin, hanap tayo ng mapapag-camp dito na mura. Yun na, ito na. Dito na tayo sa mga resort sa San Juan. Ito yung daan sa mga mura na resort. Yung mura dito medyo mahal-mahal pa din, pero makakamura ka pag madami kayo. Itong lugar na to, dyan yung isa, Antipolo Beach House. Isa nga sa sikat at pinagmamalaki sa probinsya ng Batangas ay itong bayan ng San Juan. Dahil sa may maputi nitong buhangin, madami kang mapagbibilian dito ng mga resort. May mura at may mahal. May mala 5-star na mga hotel at mayroong mga kubo-kubo o room stay lang. Sa ganda ng dagat at puno ng buhangin, madami din mga water activities dito na nakakadagdag saya ng lugar. Pupunta pa tayo dun sa unahan. Doon, labas tayo. Kasi dito, wala ka talagang mapipwestuhan dito. Ni parking dito may bayad. Marami kang option dito. Marami ka talaga option dito sa San Juan. Dahil nga dinadayo to dahil sa White Beach. Continue on Jasmine Lake Road for 2 kilometers. Ay, nakita ko dito na ilan na nag-car na camping, car camping. Try natin puntahan. Turn left to stay on Jasmine Lake Road. Kung uubra ba. Tingnan natin kung uubra ba. Mga 15 minutes yung takbo mula dun sa main road. Del Pandayan campsite. May ilan-ilan na nag-camp. Parang ito lang talaga yung nakikita ko sa San Juan na mga nag-car camping. Continue straight. Pagdating mo dito sa dulo, may signage na bandayan doon. So magkahiwala yung kalsada. Try na muna natin makapagtanong. Boss, tanong saan yung Quadra del Pandayan? Quadra del Pandayan po. Dito po yung daan sa kabila. Okay. Dire-diretso lang po kayo, may makita po kayong signboard na Quadra del Pandayan, may araw naman po. Ano po overnight? 100 per head, ako. Tapos pag magka-cottage 1.5 magka-cottage. pag naka-tent lang 200 per head overnight. 200 pag may tent. Walang bayad sa tent? Hindi, pag magka-cottage ka wala bayad doon. Wala na. Pero pag magte-tent lang 200 per head. 200, tapos wala na bayad dun sa tent. Oo, yun na yun. Paano pag may dalang sasakyan? Sa sasakyan lang? Hindi, pag sa sasakyan lang po matutulog. Yung sa sasakyan walang bayad? Okay. So, andito pala yung may-ari
sa bungad itong kanto na to. So itong bahay na yan. So pasukin natin. Try natin. Mura lang. Ba, saan ka makakita ng mura ngayon dito sa San Juan? Hindi pa kasi gaano kilala. Try natin. Mukhang mapapa-overnight ako ngayon, 100 lang. Murang mura. Actually, nagdadalawang isip na ako kung pag ito mahal, uuwi na talaga ako ngayon. Kasi wala na, naubos na yung budget ko. Papalo na ng 10,000 yung nagastos ko. Halos magsa 10,000 na. Oops. Okay. May part dito na ano, sinira. O tataniman pa ba ito? In 200 meters, you will arrive at your destination. Parang inaayos tong lugar na to. Baka ma-wrong turn tayo dito You have arrived. Parang may resort ata na itatayo dito. Pero ano, ano naman, kakayanin naman ng mga sedan. Kampanday, meron dong ano, cottage. Tapos ito, Quadra del Pandayan, meron namang nakaharang. Hindi tuloy alam kung saan. Ito kasi may tarp. Okay, dito daw sa no trespassing nga. Sa piniit, pasok daw dun sa no trespassing. Tanggalin na. Tanggalin natin to. Nakarin na lang muna natin. Mamaya na tayo mamaya na natin ipasok ng sasakyan. Matigas naman yung lupa. Hindi siya putik. Medyo matarik to, pero kakayanin naman. Okay. Ano itong ginagawa dito? Kanila kaya to, din pinapadevelop nila. Ang ganda yung lugar. Iniwan ko yung sasakyan doon na nakabukas lang. Wala naman sigurong magbabaka sakaling gumawa ng siya. Pwede nga dito. Tahimik. Baka ito rin yung doon sa taas. Paikot lang siya. Humikot pa ako. Alaman natin mamaya. Ganda. Pwede kang magtayo ng tent nga dito. Tapos 1, 2, 3, 6 na kubo. 1.5 ata yung kubo. Ay maganda. Lakadong. Ang ganda. Pino yung buhangin. Agoy. Hello. Ang ganda dito. Yun lang. Na seaweed, seagrass. Yung pero pwede na yan. Kung gusto mong mapag-isa, tahimik yung lugar. So pag nag high tide naman, dito, pwede na rito, lubog ka na rito. Ngayon hapon na, kaya pa low tide. Siguro pag umaga, pwede na yan. Palit muna tayo ng sasakyan. Baka mawala yun. Yan. Hinihingil ako dun, napatakbo ko. Atras muna tayo, check natin tong isa. Yun nandito lang sa baba banda. Medyo matarik yun doon
Yun. May tao nga dito. So ito. Ito sa taas. 1, 2, 3. May 5 cottage. Ayun. Kaso itong part na to sarado. Pero tingin ko yung kanina, yung dun sa baba, tapos merong daanan paakyat. Yun ang daan. Ayun. Yun. Tingin ko dun yun pababa. Pero sinirado nila tong area na to. Para siguro may limit lang yung sasakyan. Dito lang muna sila mag-ipon. Okay na rito, maganda. Kung magti-tent pitching lang kayo, car camp, maluwang yung lugar. Kasya dito 5 o higit pa. Tapos dito din kung sa kanilang yan, mamaya tanong natin, baka pwede din dyan. Tapos bababa ka para makapag swimming. Ayun Agugoy. Agugoy. Kung madami nga lang kayo, magsisiksikan kayo dyan, maliligo. Pero obra na to. Itong ganda ng cottage dito. Nasa may cliff. Ganda dito mag drone shot. Ayun yung kanina. Dito sa side na to. Yan yung kanina. Andun ako. So yung tarp nila at number yan ganda ng view. Kaumaga siguro pag nag high tide, puno ito ng tubig. Yan. So diyan ka lulubog-lubog, mabato. May enjoy mo din dyan. Masarap dyan mag snorkeling. May resort daw dito na isa, yung U&I private na resort. Ang pabayad namin ay pag dalawa 500, pag naka-tent, pag isa di 300 lang. So yun na nga, dumating si Ma'am Raquel, yung may-ari nitong itong Camp Pandayan. Magkamag-anak lang pala daw ito, nasa baba, yung Quadra de Pandayan, yun. So parehas to, pwede kayong mag-car camp, moto camping. Pero itong Camp Pandayan mas maluwang. Ayan, madami kayong pwedeng dito pumesto at mag tent pitching. So na, bago ko malimutan, ang presyo ng tent pitching is 300 pag isa lang, tapos pag dalawa kayo 500 na daw. So entrance and tent pitching kasama na. So ganun yung presyo. Ang sinaman na niya. So 500 kung dalawa kayo. Car camping wala pa, dahil wala pa daw nagka-car camp dito. So yun, binigyan ko lang si ma'am ng onting idea. Pero ngayon hindi ako nagbayad, ang binayad ko lang entrance. So yun nga, may entrance dito 100. Soon, so mag-message na lang kayo sa Facebook. Sa Facebook page nila, active daw yon, number niya yun nandoon. So pag may message ako, gre-reply sila. Baka soon magkaroon na ng bayad yung car camping. Pero malamang mura lang din naman yan, diba? Hindi naman siguro magpe-presyo na malaki yan sila. Ang presyo ng cottage na to, itong malapit, medyo daw to luma, kaya walang sandalan, kaya mura. 500 daw ang day tour, 800 overnight.
O dito, yung medyo okay daw. Yero ang bubong at may sandalan. Ayan. 1,000. Tama. 1,000 ang day tour. 1,500 ang overnight. Ayan. Ayan, 3 yan dito. Tabi ng cliff. Ayan, mas maluwang nga dito. Tapos, iba yung vibes, yung ambience nung dating na nasa cliff ka. Kasi dun sa kabila, walang ganitong part eh. Diretso ka dun sa may pangpang. Ito naman, yung nandito sa may dulo, itong mabenta sa kanila eh. At medyo lamang lang ng 500. 1,500 ang day tour, 2,000 ang overnight. Eh, ang ganda naman kasi talaga. Andito ako sa dulo nung cliff. Ayan ang view mo. Ayan. Diba? Panalo. Message nyo na lang sila kung sakaling sa mga update. Kasi kung magwo-walk-in kayo dito, walang tao. Minsan daw umaalis sila. Malayo yung bahay nila. So walang caretaker o nag-stay dito sa lugar. So ngayon mag-overnight ako. Ako lang mag-isa ngayon dito. Yun nga, hindi sila nag-stay dito. Malayo yung bahay nila. Kaya kailangan pag nag-walk-in kayo, i-message nyo sila bago sila pupunta dito. Yun. Tapos check natin yung CR nila. Binuksan na nila yung CR. Yun, may lababo, may tubig naman. And hindi pa gaano ayos. Kaya kakabukas lang daw nila itong itong taon lang. Tapos itong mga March ata, may shower dito. CR. Yan. Maayos. Siguro pag nagka-budget may tiles na yan. So raw camping, huwag kayo mag-expect ng madami. Talaga dapat ang ganda, dala nyo na lahat dahil yung mga tindahan lalabas pa kayo. At yung kalsada dito kaya ganyan kanina kung mapapansin nyo, ginagawa daw yung resort. Tapos yung resort na katabi, U&I na resort, nakapunta ako dun dati. Binenta na pala daw, may bumili na, tapos ginagawa ngayon, mas pinapalaki daw, ginagawa ang resort, may mga swimming pool, malalaking bahay daw, ganun. Tapos kung magtatanong kayo anong ganap dito sa kabila, at yun din na tinanong ko. Binibenta daw to, tapos parang may nakabili na daw. Ewan natin kung katagalan gagawing resort to, hindi natin alam. So yun, may bago tayong spot sa San Juan. Tinanong na rin kung mayroon bang iba na ganito setup sa ibang lugar. Wala daw, sila lang daw dito banda, ang dalawa. Pero ang ganda nitong spot na to, nasa tabi ka ng cliff, diba? Tapos yung view mo yun, easy access ka dun sa dagat, sa hagdan. 100 lang yung binayad ko, entrance lang. Kung may additional bayad pa sa parking o kung ano, wala, uuwi na talaga tayo. Matatapos na ngayon yung ating pag-iikot, pagka-car camp. Buti hanap tayo dito sa San Juan. Kalahin yun, nasa San Juan pa. Yun, dami na kayong option. So bukas sure uwi na ako dahil wala na akong datong. Malamok nga lang pala dito. Magdala lang kayo ng off lotion. Ano bang pang ano nyo sa lamok? Yan.
kung normal naman yan sa mga ganitong lugar, natin may iwasan yan. Yun ang sunset. So wala pa rin araw o sunset kasi yan, meron silang mga solar. Yun, mga kubo may solar. So napapaikutan naman yung camp, yung lugar na solar light lang, pero walang kuryente. Wala kayong makukuhanan ng kuryente dito, masasaksakan. Nandito ako sa dulo para hindi tayo kita magano, madilim, para pag may dumaan makita agad natin dun sa mga ilaw doon. Yan. Ready na ako matulog. Sobrang tahimik dito sa lugar. Puro kuliglig lang. Medyo nakakatakot kasi wala talagang mga bahayan sa paligid. Parang nasa bundok ka. At ginagawa pa yung yung kalsada, yung ibang daan. Pero wala naman ako nararamdaman kaba. Kaya iising ako na maaga dahil kailangan sibat na tayo para hindi tayo buta ng traffic pa Metro Manila. Uwi na talaga tayo bukas.
So yan, pauwi na tayo. Hindi na ako naligo, nagkape na lang, tapos ibat na. Doon na lang ako mag-umagahan tanghalian sa sa Mailipa o kaya sa bayan. Kuha ngayong kalsada sa lugar na to, kaya asahan nyo na may mga oversize na sasakyan. Makikita naman sa Google Maps, sa Waze. Yan, pabalik na tayo. Papunta na tayong bayan ng San Juan. Yan na, makikita nyo naman sa Google Maps always Quadra del Pandayan. So searchable naman siya. Tapos pag pinin nyo sa Google Maps or Waze, unang bubungad naman sa inyo doon sa area yung Camp Pandayan. So kahit alin doon, best yung yung lugar na yun. Mag-anak lang din naman. Halos parehas lang ang presyo nila. Para pala tayong nag-Batangas loop din dulo-dulo yung pinuntahan natin. Tapos yung ikot talaga natin doon sa may coastline na probinsya ng Batangas. Pang 9th day na to ng ating pag-iikot sa Batangas province. And tawad na ng isang araw. 10 days sana na yung mag-iikot. Pupunta pa sana ako ng Cuenca at saka sa Tanawan. Merong campsite sa Tanawan so sure yun na may bayad. Wala na nga tayong budget. Buti nga binayaran lang natin dito 100. Last money ko na yun. Trip nyo gawin yung ganitong tour, so mag ready kayo ng 10k yan pataas. So yun, ipon-ipon uli para sa next travel. Mag-edit muna tayo. May mga tanong kayo, message nyo po ako at comment kayo or message nyo ako sa Facebook page. Meron din dito isang pinupuntahan dito sa San Juan, yung goto ni Kuya Oliver. So nag-trending talaga yun dati, sumikat yun. Hindi na muna natin i-try. So, hindi pa namin nasusubukan yun. So baka i-try ko na lang next time kasama na si Nika. Tayo maglume dine sa Liangs natin to. So 10:30 ako umalis, 1:30 na ngayon. Ayun, 60%. Pwede siyang i-charge. Ayan, pumapasok 34 watts, pumapasok na kuryente. Tapos habang china-charge mo siya, pwede ka ring mag-charge ng phone. So naka-charge tong cellphone ko at ang lumalabas ay 14 watts lumalabas sa kanya na power. Kada isang oras 10% ang na-charge. So hindi na masama kung sakaling babiyahe uli kayo sa sunod na bayan, sa sunod na lugar, habang bumabiyahe kayo, i-charge nyo na agad para hindi kayo maubusan. So yun, malaking bagay talaga na itulong nitong Bluety Power Station sa akin nitong 9 days na biyahe ko sa Batangas Province. Bukod sa pwede mo siyang i-charge sa solar panel, pwede mo rin siyang i-charge sa power outlet ng sasakyan. Lalo na ngayon, karamihan sa mga gamit natin ay rechargeable o kailangan ng kuryente. Malaking bagay ito
mapapagaan yung mga ginagawa natin. Ito ang isa sa maliit na power station nila, pero napakadaming laman, kaya sulit na sulit talaga. Mahilit yun kawali, tapos kikiam. Kakain ka ng lomi, kailangan may sausawan talaga. Toyo ko lamansi. Hindi masarap pag walang ganyan. Nung iba direkta hinahalo. Taba pala ng pansit dito. Oo. Halos parehas lang din naman sa iba. Ako, hindi ko pa mahanap yung something special. Pasok na tayo ng SLEX. Six lane na yan. Nakaka-excite na umuwi. Iba-iba yung feeling pagka pag may anak ka na talaga. Iba yung excitement na gusto mong umuwi. Makapiling agad sila, ganun, nakasama. Ayun, salamat po sa pagtangkilik, sa panonood. See you po sa next vlog. Tagal na akong nawala eh. Na-stuck yung barko namin eh. Hirap maging seaman, Hirap na maging seaman na. Hindi naman nagpapadala. Tayo pa ang nagpapadala na. Ubus ang budget ng seaman na to eh. Tayo pa nagpapawagas sa barko niya, no? Ano? Ay, kita mo si Papa mo? Ha? Hindi mo na siya ninong? Ha? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.